Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, meron po tayong magandang balita. Salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan at meron po tayong panibagong project na na-open po natin 2 weeks ago dito po sa may Bulacan. Yan, sa lahat po ng mga taga Bulacan. Yan, binabati po namin kayo. Salamat po sa Diyos at medyo nakapag-expand na po tayo. Dati po kasi sa Pampanga lang po tayo. Ngayon, meron na po tayong Bataan. Meron na rin po tayong Bulacan. Yan, sa lahat po ng mga taga Bulacan, mga viewers po natin, mga nanonood po ng taga Bulacan, binabati po namin kayo. At titingnan po natin mga ka-Blessed yung progress ng project po natin dito. Yung po palang owner ng project na ito, si Tita Sally. Yan, nasa US po siya. Hindi ko po siya na-meet personally, nakapag-video call lang po kami several times. I'm hoping po pag nakauwi po siya, alam ko po this year uuwi po siya. Yan pa, hopefully ma-meet po namin siya personally. Hello po Tita. So ka-Blessed, check natin yung progress ng ating project po dito sa Bulacan. And so before natin i-check yung mismong site natin, pakita ko lang sa inyo yung location natin dito. Yung po pala location natin sa San Jose del Monte. Yan, sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan, familiar po siguro kayo sa type of terrain, no, ng area na to. Parang nasa maraming bundok po dito. Yan, no. Papansinin po natin yung daan, medyo pababa po siya. Yan, pataas yung dyan. Tapos yung lupa dito, pataas din. So, hindi siya talaga flat land yung dito. Ang kagandahan naman is last pumunta po kami dito, naka-rough road po yun dito. Yan, ito po yung natural state ng lot dati. Yan, rough road siya. Pero ngayon, sinesementohan na. Ayan, o. Nakasemento na. Tapos yun dito, nasementohan na rin. Yan, papunta na sila dito. Ayan, o. Buti na lang, at least, matatapos yung bahay. Nakasemento na yung harapan niya. Ayan, o. Kasi yun dito, hindi pa nakasemento. Yung po palang property natin or property ng client natin is nandito siya. Ito po pala isang retirement house na pinapagawa po ng client natin kay Tita Sally na nasa US. So planning po siya mag-retire, alam ko po by next year. So pinastart na po niya yung pong retirement home po niya. So yung pong lot po natin is nandito. Yung sukat po ng lot is nasa 450 square meters, nasa 15 by 30 approximately, no? 15 yung frontage, tapos nasa 30 yung haba po ng property. So pasok po tayo para makita natin. So ang mangyari po niyan, medyo naka-atras ng konti yung mismong bahay para meron po tayong vacant lot dito. So naka-atras po ng konti yung property, so meron tayong extra space dito. Tapos yung parking natin is nandito sa may left side. So ipakita ko lang po yung layout natin. Yan, so i-flash sa screen. So ganyan po yung magiging layout po natin dito. So bungalow lang po siya, no? Since retirement house po ito, bungalow house po yung request po ng client po natin. So meron po tayong 3 bedroom dito. So master's bedroom, tapos may 2 extra bedroom, tapos meron tayong 2-car parking. So papansin po natin, naka-atras po ng konti yung bahay para meron po tayong ample space sa harapan. Ayan, tapos 3 bedroom, tapos meron po tayong ayan, 2 bathroom, tapos may dirty kitchen din po tayo sa left side. Ayan, so yun po yung magiging layout ng bahay. So hindi pa po talaga natin makikita at the moment since nagtayo pa lang tayo ng mga columns. Yan, papunta pa lang po tayo sa grade beam. So check po natin yung progress. So total floor area po pala ng project natin dito is nasa 185 square meters floor area. So for a retirement house, maluwang na po ito, 185 square meters total floor area ng bahay. Yan, naglilid po pala natin si Sir Bernie. Yan, naglilid ng project natin dito sa Bulacan. So lahat po ng mga workers natin is from Pampanga. Yan, so stay in yan po sila dito sa Bulacan. Nakita lang po namin a major difference pagdating po sa
construction dito po sa Bulacan, mas mataas po yung costing dito. In terms of materials, yung mga materials po nila, halimbawa yung sand, yung gravel, compared po sa Pampanga, halos parang 2 to 3 times po yung price ng mga materials dito. Yan. Kasi po yung sand po nila, sabi po dito, nag-survey po kami, wala silang quarry around the area. So yung sand nila dito is nagagaling pa talaga ng Pampanga. So from Pampanga, babiyahe dito. Kaya medyo tumataas yung final cost ng buhangin. Ano? Pati yung gravel natin. Yan, buti na lang ka-blessed ay hindi pa talaga nasimulan yung dito. So nakapagpasok pa tayo ng mga materials dito. Yung gravel natin, yung mga blocks natin, yung sand. Napasok natin before nila gawin yun dito. Eventually yan, in few weeks time, yan, sisimentohan na rin yan dito. Pero kagandahan yung mga materials natin is nakapasok dito sa site. Yan, so pagpasok natin sa main property, so ito yung open space. And then yung parking natin is nandito siya sa may side nito. So parking, 2-car parking, tapos yung porch natin nandito. So meron po tayong porch dito. And so gaya po na nasabi ko kanina, hindi pa natin makita yung layout talaga. Pero somehow yung pong outline po ng bahay, makikita na natin siya. So itong area na to, ito yung living. Yan, tapos papunta doon yung mga rooms natin. Yan, nakabakod na po pala yung property ng client natin. So may bakod na dito, tapos sa likuran may bakod na rin. Tapos yung wall na ito, ayan, meron po siyang katabing structure sa kabilang side. So itong wall na to, nandyan na po talaga siya. At so may mga poste na po tayong naitayo sa gilid. Ayan, so ongoing po yung pagpoporma natin ng mga grade beam. So grade beam. So although mataas po yung lupa, kung papansinin po natin, yan ang pababa po yung daan dito. So naka-elevate na po agad yung lot natin dito. So ito po yung natural ground, pero in-elevate pa rin po natin yung finished flooring from our natural ground. So ito po yung magiging finished flooring natin yan. So magkakaroon po tayo ng steps yan dito paakyat sa bahay. Tapos ito pa lang po yung finished flooring. Nasa mga ka-blessed, ipakita ko lang po sa inyo yung layout, yung flow ng layout. So dito yung parking area po natin. Tapos yung porch niya, dito siya. So main entrance natin, nandito siya. So pagpasok po sa main entrance, yung makikita natin is itong area na to. So yung living area, tapos yung dining po natin is nandito siya. Sa may portion na to. So dining area, tapos meron po tayong sliding dito. So sliding door. And then sa left side ko po, ito po yung magiging kitchen yan. So kitchen area po natin, pa letter L siya. Letter L. Tapos meron tayong door niyan dito. Door palabas. Tapos tong area na to, so ito po yung magiging dirty kitchen sa area na to. Tapos yung mga rooms po natin for privacy, medyo nakatago po siya. Meron po tayong hallway yan dito. Yan, may hallway tayo dito. Hallway, tapos yung mga rooms natin, yan, nandito siya. Hallway, tapos yung master's bedroom natin, nandito siya. Master's bedroom, tapos meron po siyang sariling banyo. So master's bedroom, papunta sa wardrobe, tapos yung banyo po niya sa may area na to. Tapos yung other 2 rooms, dito naman po siya. So yung door niya is nandito. Tapos yung other door po, dito siya. Tapos yung banyo, dito po siya. So yung common CR, yan, nandito po siya. Tapos meron pa po tayong space dito sa gilid. Yan o. Space dito sa gilid, may setback. Tapos may setback din po tayo sa may likuran. Mas maluwang po yung setback natin dito sa kabilang side, since meron po tayong parang lanai area dito. So dining, sliding, tapos lanai area po yung sa kabilang side. Yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa Bulacan. Yan, proceed po tayo sa ibang site.
Mga ka-blessed, mag-check po tayo ng update sa ating newly open project dito po sa Metro Gate subdivision dito po sa Angeles, Pampanga. Ayan, at salamat po sa Diyos at gumanda-ganda na po yung panahon. Last week po kasi medyo maulan pa rin, pero nabawasan na po. Pero yung the week before that, hindi po agad tayo nakapag-start po dito kasi halos 1 week po yung ulan. Pero salamat po sa Diyos at ngayon po, yan, nag-okay na po yung panahon, nakapagtrabaho na po tayo dito, nakapagtrabaho na po yung mga boys. At the moment, nakapagtayo na po tayo ng mga poste. So check po natin, makikita po natin dito, yan, may mga poste na po tayo na itayo. Check po natin yung progress dito. So nandito po tayo ngayon sa left side portion ng bahay. So ito yung left side. So yung parking po niyan, dito po siya, parking. Tapos yung bahay, dito po siya sa area na to. Tapos yung swimming pool, dito po siya sa pinakadulo sa may right side. Nakapagbuhos na po sila ng footing 2 days ago. So pakita ko lang po yung video. Ayan, so yan po yung video po natin before po tayo magbuhos ng mga footing. Ayan, so makita po natin yung excavation po natin dito sa kapag 2-story, mas malalim po siya compared kapag bungalow. Yung po lalim po ng columns mo po natin nasa 150 centimeters, ayan, from the natural ground. So yan po yung required na lalim kapag 2-story house po yung tinatayo po natin. Kapag bungalow naman po, usually nasa 1 meter po yan to 110, 120, depende po sa type ng soil na tatayuan. Pero hindi po nasa 150 po yung lalim po ng mga foundation po natin. So ngayon naman po nandito tayo sa right side portion ng bahay. Yan, itong poste na to, makita po natin. Itong poste na to, ayan po yung dulo ng bahay. Ayan, dulo ng bahay. Bali, ito po siya. Tuturok po siya sa inyo. Itong poste na to, ito siya. Ayan, dito po siya. Ayan, itong dulo ng bahay. Tapos yung hinuhukay po niya nila dito, yan po yung alfresco natin, o yung terrace po natin sa itaas. Ayan, ongoing po yung excavation sa ilang portion po ng bahay. Ayan, hinuhukay pa po yung dito. Ayan, pati yung dito. Ayan, ito na po yung poste ng alfresco. Ayan. Tapos yung parking area po natin, nandito siya. Kagandaan po sa lupa natin, hindi po siya mababa. So nakapantay lang po siya sa sidewalk. Ayan, so hindi na po kakailanganin ng tambak dito. Bale, itong area na to, ka-blessed, itong diretso po na to, yan po yung area ng living area. Living area, tapos yung dining, tapos yung kitchen. Tapos sa portion po na yun, parking, tapos yung master's bedroom. Dito po siya. So at the moment, di pa po siya makikita talaga. Kasi, ano pa lang po, naka-outline pa lang po yung mga poste natin. Pero once na nakapag-asintahan na po tayo, makita nyo na po yung layout niya. So yung stairs po niyan, dito po siya. Stairs, backyard, tapos meron tayong family room dito po sa itaas. Yan, tapos may 2 rooms tayo dito. So total rooms po natin dito nasa 3 rooms. Sa mismong main house, kasi meron pa po tayong guest house dito sa area na to. Pero huli na po niyang gagawin yun. So unahin po natin yung bahay. Ngayon naman po, nandito tayo sa may parking area. Ito po yung kinatatayuan ko. So 2-car parking po siya. Tapos ito yung master's bedroom natin. Tapos yung main entrance po niyan, dito po siya sa portion po na to. Tapos ka-blessed, medyo nag-ulan po kagabi. Yan, so may mga ilang footings tayo na hindi muna mabubuhusan at the moment. So i-de-water po yan natin ito. I-de-water po natin siya, pati yung ibang mga poste before natin siya bubuhusan. Yan, hopefully gumanda na yung panahon. Tapos yung pong suka naman ng mga footings po natin dito, same goes po kapag 2-story, mas malaki po siya. Yung sukat po natin dito nasa 120 by 120 yung footings natin. Tapos yung mga columns naman natin nasa 20 centimeters by 40 centimeters para po sa 2-story structure.
So magkaiba po kapag 2-story at saka bungalow, magkaiba po yung size po ng mga columns natin and footings. Kaya kung papansinin po natin, if ever magpapakot po tayo, mas mataas po talaga yung quotation kapag 2-story kasi mas malalaki po yung mga footings, yung mga beams natin at saka yung mga columns natin kapag 2-story po yung tinatayo po natin. Kablas, tuloy-tuloy po yung pag-excavate po natin sa site. Ito po yung progress po natin sa Metro Gate site. At the moment, yan, gumanda na po yung panahon, so tuloy-tuloy po yung trabaho niyan dito. Hopefully po wala na pong dumating na bagyo. Yan, for the next few weeks, yan, para po tuloy-tuloy po yung trabaho po natin dito. Yan, medyo mahirap po kasi kapag nasa structural stage po tayo, kapag umulan, medyo tigil po talaga yung trabaho. Hindi po katulad kapag yan, naka-roofing na po tayo sa ibang site, halimbawa yung Bataan site po natin. So nakapag-roofing na tayo sa Baliti site, nakapag-roofing na rin po tayo doon. So kahit umulan, okay lang po yung trabaho. Pero kapag nasa structural stage po tayo, ayan, yun lang po yung challenge po natin kapag ito po yung stage ng construction natin kapag maulan. Tapos may kapitbahay na po pala yung mga client po natin dito. Yan o, tabing bahay, meron ng ongoing construction dito sa kabilang side. Yan, pero dito po sa left side and then dito po sa may right side, yan, wala pa. Yan, so kablas, dyan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa Metro Gate subdivision. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.